ang National Museum of Natural History na matatagpuan sa Calao, Manila. Nandito po tayo ngayon sa National Museum of Anthropology at building ng Natural History. Ngayon, nandito tayo sa National Museum of Fine Arts. So, ito yung pangatlong building ng National Museum. So, kanina, pinuntahan natin yung Natural History and Anthropology Building. Ito na yung pangatlong building, which is the Fine Arts Building. So, ito nga po pala yung pinakamatandang building sa tatlong building. So, tara, puntahan natin. The National Museum of the Philippines was founded on October 29, 1901. Ito po ay isang government institution na responsible for acquiring, preserving, displaying, and disseminating information of our cultural and natural heritage. Ang National Museum Central Complex ay kasalukuyang may tatlong building dito sa Manila, ang National Museum of Natural History, National Museum of Anthropology, at ang National Museum of Fine Arts. Ngayon, nandito tayo sa gallery kung saan dinedicate sa dalawang master painter natin na si Juan Luna at Felix Hidalgo. Pagpasok ng gallery ay may kita natin ang studio ni Juan Luna sa Paris. May kita rin natin dito ang Los Dos Pintores Juan Luna y Felix Hidalgo na ginawa ni Jose Rizal. Ang artwork na ito ay nanalo ng gold, silver sa iba't ibang international competitions. Masisilayan din natin dito ang painting ni Hidalgo na La Barca de Aqueronte or The Boat of Sharon. Ito ay neoclassical work na inspired sa Dante's Inferno. Mapapansin din dito ang isa sa pinakakalalang painting ni Juan Luna, ang Parisian Life. Mapapansin din dito ang isang babae na nakaupo sa cafe at sa harap niya ay mayroong cup and coat. May kita sa painting na ito ang tatlong lalaki na nakaupo katabi niya at sila ay nakatitig sa babae. Ayon kay Dr. Eric Cerudo, director ng CCCPET, sinasabi niya na mayroong tatlong interpretasyon sa nabuong painting na ito. Ang unang interpretasyon ay ang literal na kung ano ang iyong nakikita natin sa painting. Sinasabing ang babae na tinititigan ng tatlong lalaki ay isang courtesan or prostitute. Ang tatlong lalaki na yung sina Jose Rizal, Juan Luna at Ariston Bautista, sinasabing sila ay nabibighani sa kagandahan ng babae. Ang pangalawang interpretasyon naman ay ang tragic at biographical event na related sa buhay ni Juan Luna. Sinasabing naghihinala si Juan Luna sa kanyang asawa na si Paz. May kita natin dito ang painting na sinasabi na nakita nila Luna, Rizal at Bautista na mayroong kinikitang ibang lalaki si Paz. Ang huli at ang ikatlong interpretasyon ay sinasabi nating symbolic. Sinasabi na pinapakita daw dito ni Juan Luna ang nangyayari sa Pilipinas habang tayo ay sakop ng mga Espanyol.
Sinasabi rin ang babae daw ay ang archipelago ng Philippine map kapag ito ay naka-mirror image. Mapapansin din umano na may kasama ang babae na may coat at sombrero na sumisimbolo sa mga Espanyol. Ang tatlong lalaki naman ay sila Rizal, Luna at Bautista ay nag-uusap kung paano matutulungan makalaya ang Pilipinas sa mga Espanyol. Dito sa gallery na ito, may kita pa yung iba't ibang artworks na Luna at Hidalgo. Isa sa mga highlights galleries ng National Museum of Fine Arts, si Jose Rizal ay di lamang kilala sa pagiging doktor at writer. Siya rin ay nag-excel sa paggawa ng mga artworks tulad ng painting at sculptures. Pagpasok ng gallery, ang unang makikita natin ay ang portrait ni Saturnina Rizal Hidalgo, ang pinakamatandang kapatid ni Jose Rizal. Natapos ni Rizal ang portrait na ito noong siya lamang ay 17 years old. Makikita rin sa gallery na ito ang devotional book na Imitation of Christ na ginawa ni Rizal upang iregalo sa kanyang kasintahan na si Josephine Bracken. Binigay ito ni Rizal sa kanyang minamahal bago siya i-execute doon sa Bagong Bayan noong December 30, 1896. Sa front page ng libro, mababasa natin ang "To my dear and unhappy wife Josephine." Bukod sa painting, si Jose Rizal ay kilala rin bilang isang magaling na sculptor. Makikita dito sa gallery ang La Venganza de la Madre o The Revenge of the Mother. Maraming interpretasyon ang nabuo dito. Isa na rito ang pagpapakita ni Rizal sa ginawang kalupitan ng Espanyol sa ating bansa. Sinasabi na yung papi daw is yung mga Pilipino. Yung mga crocodile naman daw ay yung mga oppressors na Spaniards at yung nanay na aso is yung mga Pilipinong patriots na nakikipaglaban upang maamit natin ang kalayaan. Dito sa gallery na ito, makikita ang iba't ibang bust at portraits ni Rizal na ginawa ng iba't ibang magagaling na painter sa ating bansa. Nandito tayo sa Gallery 1, ang Luis Ablaza Hall. Dito ang makikita ang mga koleksyon ng early religious images na ginawa noong Spanish period. Ang mga artworks dito ay ginawa noong 17th century up to 19th century. Makikita natin dito ang masterpiece ni Juan Luna na Espolarium. Ito ang oil on canvas painting ni Juan Luna na may tinatayang sukat na 7.22 meters long by 4.22 meters tall. Ito na ang pinakmalaking painting sa ating bansa. Tinapos lamang ito ni Juan Luna sa loob ng 8 buwan. Sinimulan niya ito noong July 1883 at natapos niya ito noong March 1884. And siya lamang ay 26 years old nung natapos niya yung Espolarium. Sa baba ng painting, makikita natin ang lagda ni Luna at ang lugar niya Rome at Roman numeral na 1884. Sa pagstay ni Luna sa Rome, nalaman niya ang history ng mga Romans during the age of the emperors sa pamamagitan ng pagbasa niya sa libro ni Charles de Soubry na Rome in the Time of Augustus, Adventures of a Gaul in Rome. Ito ang nag-inspire kay Luna na i-paint ang Espolarium. Ang Espolarium ay isang Latin word meaning basement of the Roman Colosseum. Ito rin ay hinango pa sa isang Latin word na spoliatus meaning to rob or plunder. Ito ang naging depiksyon ni Juan Luna sa Espolarium. Ngayon, nandito tayo sa old session ng Senate Hall. Makikita natin dito yung picture kung ano yung itsura dati ng Senate Hall. Mapapansin natin yung mga sculptures na lang sa taas yung natira.
Yung mga sculptures na daw yan, sila daw yung mga past lawmakers na gagabay sa mga mababatas sa pagsasagawa ng batas. Sa hall na ito, makikita rin natin ang 7-panel oil painting ni Carlos Botong Francisco na may pinamagatang Filipinos Struggle Through History. Makikita sa painting na ito ang mga makasaysayang pangyayari nang nangyari sa ating bansa from pre-colonial times up to post-war period. Sa pagpasok sa National Museum of Fine Arts, kailangan lamang pumila at bigay ng isang ID na gagamitin para sa registration. Bubunga sa entrance ang statue ni former President Manuel Rojas na ginawa ni Guillermo Tolentino, the father of the Philippine arts. Ano pang hinihintay nyo? Tara na!